Hello and welcome sa Soul Manhua channel. Please like, comment and subscribe. At pakihit na rin ang notification bell para ma-update kita pag may bagong upload ako. Salamat! So sa last episode si Ryan, makipag-chat kay President Gangrok na sila, nakalock sa isang petsa para sa kanilang epic face-off. Ngunit bago sumabak sa showdown na yon, kasama ang Dark Knight may plano si Ryan. Bruwang siya ay nasa isang misyon upang sakupin ang rune ng panloob na mga saloobin intriguing karapatan. Malapit nang makuha ang mga bagay. Kawili-wili mayroong maraming mga paraan upang makakuha. Runes maaari silang matagpuan sa ilang mga lugar sa ilang mga round o bilang espesyal. Ang mga reward WS ay nahuhulog din sila pagkatapos ng boss halimaw ay pinatay at salubhang. Bihira ngunit posibleng mga kaso maaari silang maging bumaba ng mga normal na monsters din at isa. Bagay na hindi alam ng marami, na maaari kang makakuha ng mga rune sa totoong buhay. Masyadong at ang taong ito ay ngayon sa kanyang paghahanap sa kumuha ng isa pa kahit wala sa loob ng laro. Alam ni Ryan na ang mga kondisyon para sa isang rune to manifest ay medyo nakakalito siya. Umakyat sa hagdanan ng isang inabandona. Gusali nagtago siya sa isang sulok at naghintay para sa isang lalaki na nagngangalang Jang Son na magpakita ng taong hinihintay niya ang ginagamit ni Jang Son. Ang kanyang tunay na pangalan bilang kanyang palayaw sa ibang mundo na hindi makakalimutan ni Ryan. Siya dahil isa siyang kriminal na kumednap sa kapatid niya kaya pa niya malinaw na tandaan ang boses ng lalaking yun na kaya niya gunitain noong nakita niyang nakatali ang kanyang kapatid. At nakapiring itinuro ni Jang Sokan ang isang talam kay Wani habang tinatanong si Ryan kung gusto niya upang iligtas ang kanyang kapatid at gawin niya ito. Dapat magbayad ng presyo at ibigay piraso ng impormasyon na hindi ginagawa ng iba. Alam ni Ryan nagkunwaring inosente yang Sean. Tumawa ng malakas bilang tugon agad. Naging seryoso ang mukha niya habang nagbabala. Hindi magsinungaling si Ryan dahil alam niya yon. Si Ryan ay talagang isang regressor Ryan. Nagtaka kung paano nalaman ni Jang Koken ang tungkol doon. Parang nabasa ni Jang Koken ang isip niya. Jang Koken, binigkas mo, curious kung paano ako. Alam mo di ba nahuli si Ryan? Off guard tapos si Jang Koken exped. Ipinaliwanag na mayroon siyang rune of inner thoughts at ginamit niya yon para hanapin si Woni. Sa ibabaw niyan Jang Soken ginamit ito ng tama. Sa stage habang kaharap si Ryan scenes. Ang pangyayaring yun noon pa man ay si Ryan. Naghahanap ng paghihiganti laban kay Jang Soken mula sa ang kanyang ika-11 na pagbabalik hanggang sa kasalukuyan. Kaya lang wala na siyang iba. Emosyonal na layunin na ni Ryan ang isang maskara upang itago ang kanyang mukha na kanyang binalak. Makuha ang rune ng mga panloob na pag-iisip. Bago gawin ni Jang Son at sa kanya yon. Layunin sa sandaling yun lamang sa inaasahang sandali pumasok si Jang Son sa bodega na may taong nasa kanya. Balikat na hinagis niya ang tao sa lupa. Ang taong yon ay isang babae siya. Nakatali at may tape sa bibig. Binalaan siya ni Jang Son na huwag sumigaw. Tinanggal ang tape na pinakiusap ng babae. Maligtas si Jang Son ay nabigo. Na yun lang ang nasabi niya. Kahit pinayagang magsalita siya, walang pakundangan na sinabi sa babae na hindi. Gusto ko iligtas mo ako, may anak ako. Bigyan ka ng pera habang nauutal ang babaeng humingi ng tawad. Tanong ni Jang Son. Tungkol sa dahilan ng kanyang paghingi ng tawad. Tugon ng babae na paliwanag ni Jang. Sinenyasan niya ang mga kilos ni Son. Pagkakaroon ng hindi sinasadyang tumingin sa mali direksyon noong isang araw siya na asar na tumingin sa kanya habang nagpatuloy ito. Tanungin mo siya sa ginawa niyang iyon. Magsisisi sa ipinarating ni Jang Son, na masama ang pakiramdam niya noong araw na iyon. Partikular na tumutukoy sa 2 gabi. Kanina pa siya naglalakad sa kalye. Naghahanap ng bektema na kukunin. Inaasahan niyang isang bektema lang ang makuha. Lahat ng problema niya ay may nakita siyang babae, na kinakalikot ang phone niya at siya. Akala niya ay may magandang katawan. Hindi siya pinansin ng babae at nagpatuloy. Naglalakad ay palihim niyang sinundan siya ng
Lumiko siya sa isang madilim na eskinita. Nadama ang isang pagkakataon at mabilis. Inilipat sa kanya ang kanyang katawan na nagliliwanag. Glow kinuha agad si Ab ng babae. Ang babae ay nakaranas ng matinding sakit sa loob. Ang kanyang mga mata at ang kanyang paningin ay biglang. Tinanong niya ang lalaki kung sino siya. Ay dahil sa sakit na hindi niya sinasadya. Ibinaba niya ang phone niya habang patuloy siya sa pagpasok. Pag-atake sa kanya ay isang malakas na sigaw. Mula sa kanya bilang tugon pagkatapos nito Jiang. Lumayo si Sun at sa malayo siya. Sumulyap sa kanya at nakita siyang nakaluhod. Ang Brown Joken ay kinilig at minahal. Ang sitwasyon kung saan siya ay maaaring maging ligaw para sa lahat ng gusto niya ay napagtanto niya ang kanyang buhay bilang boring kaya wala siyang pakialam kung mamatay man siya. Ay nasa loob at labas ng ilang correct INL facilities noon pa nung pumunta siya. Sa kabilang mundo natanggap niya ang runang luminescence na nagpapakinang sa kanyang katawan. At binubulag ang mga kalaban na naisip niya yon. Ang rune ay perpekto para sa kanya upang magsaya. Casual siyang pumasok sa isang cafe ang masiglang bati sa kanya ng babaeng staff. Ang titig sa kanya ay hindi niya maiwasan. Pinahahalagahan ang kanyang kagandahan inilagay niya ang isang order. At sinabi sa kanya ng staff na ang kanyang bill ay 5, isang inaabot niya ang bill habang nagtatanong. Kung siya ay isang part-timer sa cafe ang nataranta ang staff kaya si Jiang Sukon. Ipinaliwanag na siya ay isang regular at ito ay sa unang pagkakataon na nakita niya ito. Ipinaliwanag ng babaeng staff na hindi niya ginawa. Alam na siya ay isang regular at ipinaliwanag na ang lahat ng part-timer ay umalis sa kanya. Nagkomento na nagbabago ang mundo. Kakaibang napagtanto ni Jiang Sun na ginawa nito. Pakiramdam na alam ng part-timer na sila. Maaaring mamatay anumang araw kaya walang paraan. Gugugol nila ang kanilang oras sa paggawa. Isang part-time na trabaho ang patuloy niyang inusisa. Kung siya ang may-ari sumagot siya ng oo. Nagpatuloy sa pagtatanong ng mga personal na katanungan tulad ng ang kanyang edad ay hindi siya komportable at nagpatuloy sa pagsagot na siya ay 32 taong gulang. Old kasama niyan Jiang Silent concluded na hindi siya player ang babaeng staff. Kinumpirma ito at ipinahayag na siya nga. Natutuwa na si Jiang Soken ay tapat na nagpahayag ng kanyang sarili. Damdamin na nagsasabi sa kanya ng direkta na siya. Gusto siya at hinihiling ang kanyang phone number. Bilang na nakikita niyang hindi komportable. At piniling manahimik Jiang Sun. Tinanong siya kung ano ang problema ng babae. Natatarantang tanong ni Jiang Sun sa kanya ang staff. Bakit ganyan ang ekspresyon niya at kung ganon? Dahil ayaw niya sa mukha niya kaya niya. Nagalit si Sun at tinanong siya kung naiinis siya sa kaunting spots. Sinuntok ni Jiang Soken ang counter. At sumigaw na napakasama ng pakiramdam niya. Hiningi niya ang kanyang pera nang tumanggi siya. Ang kape mula sa kanya na may nanginginig na mga kamay. Ibinalik niya sa kanya ang kanyang pera na galit na galit. Inagaw ito sa kanya galit niyang iniwan ang tindahan habang minumura siya sa kanyang isip na siya. Galit na mababa ang tingin nito sa kanya. Dahil lang sa maganda siya pinanggako niya. Gawin siyang magbayad ng halaga para sa kung ano siya. Pinaghihinalaang bilang kanyang mapang asar na tingin niya. Hinintay siyang lumabas ng kafe at tumama. Siya sa likod ng kanyang ulo na may isang bat. Back to the present moment ang babae. Paghingi ng tawad sa kanya sambat ni Jiang Silent. Sa kanya na hindi niya dapat maliitin. Mga tao dahil lang sa kanilang hitsura ang nangako sa kanya ang babae na hindi niya ito gagawin. Muli ay hindi pa rin nasisiyahan si Yang Sun at inakusahan siya ng pagiging hindi sinsero itinulak niya. Sa semento siya hinawakan ang pulso niya at tanungin siya kung naisip niya na siya. Hindi ko alam na nagpapanggap lang siya. Para lang makaalis sa sitwasyon ang sigaw ng babae na pakawalan siya may. Perverted tingnan mo ang kanyang kamay. Inabot siya nito tinanong siya kung siya paumanhin at kung siya ay dapat niyang bayaran ang presyo sinubukan ng babae na makawala sa pagkakahawak niya. Habang sinasabi sa kanya na sa kanya ang lahat. Kasalanan pero sinagot ni Jiang Sun na ito nga. Kasalanan niya kaya dapat lang. Manatiling walang alam sa kanila riwa ko. Dahan-daang lumalapit kay Jiang Sun ay nahuli.
Natigilan siya nang marinig niya ang isang boses na sinabi yun. Dapat manatili siya sa loob. Nataranta dahil akala niya walang tao sa loob. Lugar na iniisip niya kung ang taong yun ay isang. Nagmura siya at lumingon para tignan. Sinong Roman ang nagsabi sa kanya na huwag magmura? Since magmumura pa siya mamaya. Salita na pansin ni Jang Soka na ang tao. May malaking side at puting maskara siya. Tinawag na baliw si Ryan at tinuya siya. Sa pamamagitan ng pagtatanong kung pinaniniwalaan niya yon. Nasa lugar siya para paglaruan ang kanyang laruan. Nanatiling seryoso si Ryan at sinagot yon. Parang hindi naisip ni Jang Son. Out ang sitwasyon pa siya lifted kanyang. Sid F at tinanong siya kung Sid F. Parang larwang umindayog si Ryan. Sid F at dahil dun Jong Sean. Napagtanto niyang totoo ang tanong niya. Si Ryan kung player siya at sumagot si Ryan. Stupid anong mukhang sinabi ni Ryan. Ang babae na pwede na niyang iwan at na ito lamang ang kanyang pagkakataon na gawin ito. Agad namang lumingon sa kanya si Jang Soken at sigaw kung ano ang sinasabi kung sino ang babae cowards. Sa takot ay biglang sumugod si Ryan. Kay Jang Son ay hindi makapag-react. On time at nataman siya sa balls niya. Bumagsak sa kanyang mga tuhod na nakahawak sa kanyang singit. Habang umuungol siya sa sakit at nagmumura. Malakas na paalala ni Ryan sa sinabi niya. Sa kanya siya ay pagpunta sa swear kanyang. Sinabihan ni Ryan ang babae na umalis at umalis. Huwag sa kanya nagpasalamat ang babae sa kanya. Mabilis na tumakbo papunta sa pinto sabi ni Roman. Huwag na ngayon silang dalawa na lang. Naiwan sa lugar na patuloy sa pag-ungol ni Jang. Sa sakit Ryan may masasamang ekspresyon. Sa mukha niya habang niyayaya niya si Jang Son. Simulan ang tunay na laro.